Mainit ang singaw ng semento sa tondo, isang uri ng init na tila sumasakal sa bawat hininga. Humahalo sa alingasaw ng tuyong isda at imburnal. Ngunit hindi ko ito iniinda. Maingat kong iniabot ang baso ng malamig na tubig sa isang matandang lalaking kanina pa nakapila sa ilalim ng matirik na araw. Ngumiti ako ng bahagya, ang uri ng ngiting tinitiyak na hindi aabot sa aking mga mata habang inaayos ko ang aking kupas na apron. Sa loob ng 8 buwan, ito ang aking balat. Isang hamak na tagasilbi. Isang aninong walang pangalan. Hinto! May magnanakaw sa lugar na ito! Ang boses na iyon ay parang hiwa ng matalim na kutsilyo sa gitna ng ingay. Napatigil ang lahat. Mula sa itaas ng pansamantalang entablado na pinalamutian ng mga kulay ng Fundasyon Santillan, nakita ko siya. Si Doña Beatriz de Alcázar. Nakasuot siya ng puting Filipiniana na tila kumikinang sa gitna ng dumi ng paligid. Ang kanyang mukha, na palaging nakapinta ng huwad na awa, ay biglang nagbago. Direkta siyang nakatingin sa akin. "Ikaw, halika rito," utos niya. Ang kanyang daliri ay nakaturo sa aking dibdib. Bago pa ako makahakbang, mabilis siyang gumaba at nilapitan ako. Sa isang iglap, naramdaman ko ang kanyang kamay na pumasok sa bulsa ng aking apron. Paghugot niya, isang kwintas na brilyante ang kumislap sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ang paligid ay binalot ng nakabibinging katahimikan bago sumabog ang bulungan ng mga tao. Ang bawat lente ng cellphone, kabilang na ang kay Mila na kanina pa naka-livestream, ay nakatutok sa akin. "Akala ko ay tunay ang iyong hirap, Tere. Pinatuloy ka ng mga tao rito, kinasuhan mo ang kanilang tiwala, pero isa ka palang ahas." Ang boses ni Beatriz ay malakas, sapat para marinig ng lahat ng nakikinig sa radyo at social media. Ang kwintas na ito ay donasyon para sa mga bata ng tondo. Minakaw mo ang kinabukasan nila. Isang malakas na sampal ang dumapo sa aking pisingi. Hindi ako gumalaw. Hindi ko hinawakan ang aking mukha. Nanatili ako nakatitig sa kanya, tinitiis ang hapdi na tila apoy na gumagapang sa aking balat. Sa gilid ng aking mga mata, nakita ko si Ramiro Valcarcel. Nakatayo siya sa likod ni Beatriz. Ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa, at may bakas ng pamilyar na ngisi sa kanyang mga labi. Ngunit nang magtagpo ang aming mga mata, nakita ko ang bahagyang paggalaw ng kanyang panga. Nakita niya ang peklat sa likod ng aking tainga. Ang peklat na iniwan ng kanyang sariling mga kamay 8 buwan na ang nakalilipas. Sumagot ka! Magnanakaw! Sigaw ng isang deboto ni Beatriz mula sa likuran. "Magsalita ka, Tere! Huwag mong ipahiya ang pamilya ko!" Mabilis na lumapit si Eli. Ang kanyang muka ay puno ng takot at pagkalito. "Sabihin mo sa kanila na hindi mo yan ginawa." Ramdam ko ang ganting galit ni Eli. Ang bigat ng kakaharapin niyang kahihiyan bilang taong kumupkop sa akin. Sa sandaling yon, ang paligid ay tila naging isang gipit na bitag. Ang mga tao ay nagsimulang sumigaw. Hinihingi na dalhin ako sa presinto. Si Beatriz ay patuloy sa kanyang maamong pananalita. Ginagamit ang Diyos at ang moralidad upang ibaon ako sa lupa. Ito ang tinatawag nilang gaslighting, sa pinakamataas na antas. Gusto nilang pilitin akong umamin. Gusto nilang makita akong madurog sa harap ng publiko. Sa gitna ng kaguluhan, isang malamig na katahimikan ang bumalot sa aking kaisipan. Ang takot na nararamdaman ko kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang kalkuladong lohika. Tinitigan ko ang kwintas na hawak ni Beatriz. Ang mga brilyante nito ay may kakaibang tabas. May nakaukit na maliit na numero sa ilalim ng lock nito. Ang numerong tanging ako lamang ang nakakaalam. Ang kwintas na ito ay bahagi ng ari-arian ng aking ama na idineklara ni Beatriz na nawala sa isang nakaraang audit upang makubra ang insurance money. Siya ang magnanakaw. At ang alahas na ito ang magiging tali na sasakal sa kanya. "Patawad po." Ang aking boses ay mahina ngunit malinaw.
dahan-dahan akong lumuhod sa maruming semento. Ang mga tao ay nag-umpisang magmura. Naniniwala na ang aking pagluhod ay tanda ng pagsuko. Patawad po, Doña Beatriz. Huwag niyo na pong idamay ang pamilya ni Ili. Ako na lang po ang parusahan niyo. Nakita ko ang tagumpay sa mga mata ni Beatriz. Yumuko siya ng bahagya upang bumulong sa akin. Isang boses na tanging kaming dalawa lamang ang nakakarinig. Dapat ay namatay ka na lang sa dagat, Teresa. Ngayon, sisiguraduhin kong sa kulungan ka mabubulok bilang isang baliw na magnanakaw. Tumayo siya ng tuwid at humarap sa mga kamera. Nagpapanggap na nagpipigil ng luha. Dahil sa kabutihan ng loob ng aming pamilya, hindi namin siya agad ipakukulong. Ngunit kailangan siyang sumailalim sa pagsusuri. Mukhang hindi tama ang kanyang pag-iisip. Habang hinahawakan ako ng mga security guard upang dalhin sa kanilang sasakyan, hindi ako lumaban. Lumingon ako kay Eli na ngayon ay nakatayo sa malayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at sakit. Ngunit sa ilalim ng aking katahimikan, ang aking utak ay mabilis na gumagana. Sa loob ng aking palad, naramdaman ko ang maliit na SIM card na nakuha ko mula sa pitaka ni Beatriz, habang idinidikit niya ang kanyang katawan sa akin kanina para sa sampal. Isang kapalit para sa isang sampal. Isang buhay para sa isang pagkakataon. Hinayaan ko silang itulak ako sa loob ng itim na sasakyan. Hindi nila alam ang kanilang pagpilit sa akin na magmukhang baliw at kriminal ang mismong magbubukas ng pinto sa kanilang impyerno. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa tondo, narinig ko ang huling sigaw ni Eli at ang tunog ng bulldozer na nagsisimulang gumalaw patungo sa kanilang mga dampa. Ang aking mga kamay ay nanginginig, hindi sa pakot, kundi sa pananabik. Ramiro? Beatriz? Bulong ko sa hangin, habang ang aking mga mata ay nakatuon sa papalayo ng benkang. Salamat sa pagdala sa akin pabalik sa laro. Ngayon, titiyakin kong bawat sentimo, bawat sampal, at bawat kasinungalingan ay babayaran nyo ng may kasamang interes. Biglang tumunog ang isang cellphone sa loob ng sasakyan. Hindi ito sa mga guard. Ito ay mula sa bulsa ng aking apron. Ang burner phone na itinago ko bago pa man magsimula ang event. Isang mensahe ang lumabas. The assets are frozen. They don't know yet. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang unang hakbang ay tapos na. Ngunit bago ko maipagpatuloy ang pag-type, isang malakas na busina ang narinig at ang sasakyan ay biglang huminto. Isang lalaking may takip sa muka ang pilit na binubuksan ng pinto mula sa labas. Nayanig ang buong katawan ko nang biglang huminto ang sasakyan. Kasunod ang malakas na pagbukas ng pinto mula sa labas. Sa gitna ng dilim at usok ng kalsada, isang lalaking may suot na itim na bonnet ang humablot sa aking braso. Handa na akong lumaban. Handa na ang aking mga kuko na ibaon sa kanyang balat. Nang maamoy ko ang pamilyar na halimuyak ng langis, pawis at lumang bakal. Ellie? Bulong ko, halos hindi makapaniwala. Huwag kang maingay, Tere. Sumama ka sa akin. Ang kanyang boses ay gumaraldal sa tindi ng kaba at pagmamadali. Bago pa makakilos ang mga tauhan ni Beatriz, hinila na ako ni Eli palabas at mabilis kaming sumisid sa makikipot at madidilim na eskinita ng tondo, kung saan ang mga anino ay nagsisilbing proteksyon laban sa mga mamahaling sasakyang hindi kailanman dapat naroroon. Habang tumatakbo kami, ang bawat hakbang ko sa maputik na kalsada ay tila nagpabalik sa akin sa gabing iyon. 8 buwan na ang nakalilipas. Ang gabi kung kailan ang dagat ay naging aking libingan. Tila naririnig ko pa rin ang tunog ng marangyang musika sa duyan ng yate. Ang tawanan ng mga taong akala ko ay aking pamilya. Naalala ko ang malamig na hangin ng gabi habang hawak ko ang mga dokumentong nagpapatunay na ang mga gamot na ipinamimigay ng aming pundasyon ay mga wad at mapanganib. Naalala ko ang mukha ni Ramiro. Ang lalaking dapat sana ay pakakasalan ko.
Walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata nang iyangat niya ang kanyang kamay. Ang huling naramdaman ko ay ang marahas na pagtulak sa akin sa madilim na kailaliman ng Manila Bay. Ang tubig ay pumasok sa aking baga, malamig at malupit. Sa mga sandaling yon, ang tanging nasa isip ko ay ang pagtataksil ng aking sariling dugo. Doon, sa ilalim ng dagat, namatay ang mapagtiwalang si Teresa de Santillan. At ang isinuka ng dagat sa bengkang ng Tondo ay isang babaeng wala ng iba pang hangad, kundi ang paniningil. Tere, dalian mo! Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang hininga ni Eli. Nakarating kami sa kanyang dampa, isang maliit na espasyong gawa sa pinagtagni-tagning kahoy at yero na tumutulo tuwing umuulan. Hingal na hingal si Eli habang isinasara ang pinto. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa at galit na hindi niya mailabas. Sino ka ba talaga? Bakit ganun na lang ang galit sa'yo ng mga taong yon? At bakit parang hindi ka man lang natatakot? Tumayo ako ng tuwid sa gitna ng maliit na silid. Ang aking maruming damit at namamagang pisngi ay hindi kayang itago ang otoridad na nananalaytay sa aking boses. Eli, iniligtas mo ako noong gabing nakita mo akong duguan sa gilid ng pantalan. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Pero huwag mong hilingin na sabihin ko sa iyo ang lahat. Dahil ang katotohanan iyon ang papatay sa pamilya mo. You don't understand, Tere, bulyaw ni Eli. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. I have a daughter, si Lucia. Inampun ka namin, pinakain, kahit halos wala na kaming matira para sa sarili namin. Pero ngayon, nakita ko kung paano katingnan ng lalaking iyon. Ramiro Valcarcel is a monster. He owns the ports where I used to work. He's the reason why I'm driving a pedicab now. Don't bring that kind of danger into my house. Lumapit ako sa kanya, dahan-dahan, hanggang sa maramdaman ko ang init ng kanyang galit. Tinitigan ko siya sa mata ng walang kurap. Alam ko, Eli. Alam kong siya ang nagtanggal sa'yo sa trabaho dahil tumanggi kang pumirma sa mga palsipikadong shipment. Hindi tayo nagtagpo habil sa tadhana. Nagtagpo tayo dahil pareho tayong biktima ng iisang halimaw. Napatigil si Eli. Ang kanyang paghinga ay unti-unting kumalma, ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay nanatiling bakas. Sa isang sulok, nakita ko si Lucia na nakasilip mula sa likod ng kortina. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakakapit ng mahigpit sa kanyang lumang manika. Doon ko naramdaman ang isang kurot sa aking puso, ang tanghing bahagi ng aking sarili na hindi pa ganap na nagyayelo. Dadating ang panahon, Eli, na mauunawaan mo rin kung bakit kailangan kong gawin ito. Mahina kong sabi, habang hinahawakan ng aking bulsa kung saan nakatago ang SIM card ni Beatrice. Ngunit sa ngayon, kailangan mong magtiwala sa akin. Hindi ako ang magnanakaw na sinasabi nila. Sila ang nagnakaw ng lahat sa akin. Hindi sumagot si Eli. Sa halip, kinuha niya ang kanyang lumang toolbox at nagsimulang ayusin ang sirang kandado ng pinto. Isang senyales na pansamantala ay mananatili muna ako rito. Ngunit ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila isang babala. Lumabas ako sa maliit na bintana upang kumuha ng sariwang hangin. Ngunit agad ako napaatras. Sa kabilang dako ng kalsada, sa ilalim ng isang aandap-andap na poste ng ilaw, ay nakaparada ang isang itim na sasakyang pamilyar sa akin. Isang mamahaling SUV na hindi dapat naroroon sa putikan ng Tondo. Ang bintana nito ay dahan-dahang bumaba, sapat lamang para makita ko ang kislap ng isang pares ng mga mata na nakatitig sa aming dampa. Hindi ito si Ramiro. Hindi rin ito si Beatrice. Ang mga matang iyon ay puno ng malalim na pagnanasa at ingit. Mga matang tila sinusukat ang bawat dalaw ko. Biglang bumilis ang pintig ng aking puso. May ibang nakakaalam na narito ako. At ang taong iyon ay hindi naghihintay ng pagkakataon para ako ay iligtas.
kundi para ako ay tuluyang burahin bago ko pa masimulan ang aking paghihigante. Eli, tawag ko sa mahinang boses. Hindi inaalis ang tingin sa sasakyan. Huwag mong papatayin ang ilaw. Narito na sila. Hindi ako makatulog sa tindi ng init sa loob ng dampa. Ngunit mas nakasasakal ang bigat ng katahimikan sa pagitan namin ni Eli. Hawak ko ang aking burner phone, ang tanging koneksyon ko sa mundong pilit akong ibinabaon sa limot. Sa maliit na screen, napanood ko ang live video ni Mila. Narito po tayo sa labas ng simbahan. Ang boses ni Mila ay puno ng wad na pananabik habang nakatutok ang kamera kay Doña Beatriz. Marami po ang nagulat sa nangyari kanina sa tondo. Doña Beatriz, ano po ang masasabi niyo sa babaeng pinagkatiwalaan niyo pero ninakawan kayo? Humaharap si Beatriz sa kamera. May hawak na panyo at tila nagpipigil ng luha. Ipinagdarasal ko na lang ang kanyang kaluluwa. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit puno ng lason. Masyado akong naging mabait. Akala ko, dahil mahirap siya, kailangan niya ng tulong. Hindi ko alam na ang tulong na ibinigay ko ay gagamitin niya para lamunin ang aming pamilya. She is mentally unstable, and we just want her to get the help she needs. Napangisi ako sa dilim. Napakahusay. Ginamit niya ang relihiyon at ang imahe ng pagiging mabait upang gawin akong halimaw sa mata ng publiko. Ito ang paborito niyang laro. Ang gawing baliw ang sinumang magsasalita ng katotohanan. Tere, anong ginagawa mo? Nagulat ako nang makitang nakatayo si Eli sa may pintuan. May hawak na baso ng tubig. Mabilis kong itinago ang cellphone. Pinapanood mo ba ang sarili mong pagbagsak? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pagod. Sikat ka na sa buong tondo, pero hindi bilang biktima. Bilang magnanakaw. Bukas, baka hindi na kita kayang protektahan kapag dumating ang mga pulis. Eli, look at me. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Nakikita mo ba ang mga bulldozer sa labas? Hindi lang ako ang target nila. Ang lupang tinitirikan ng bahay niyo, yan ang pakay ni Beatriz. Gagamitin nila ang gulo na ginawa ko para paalisin kayo rito ng walang bayad. Ganyan sila kumilos. Gagawa sila ng ingay sa isang sulok para hindi niyo mapansin ang pagnanakaw nila sa kabilang panig. Sandaling natigilan si Eli. Nakita ko ang takot at pagdududa sa kanyang mga mata. Bago pa siya makasagot, may napansin ako sa labas ng bintana. Si Katie, ang social worker na laging tumutulong sa amin, ay nakikipagbulungan sa isang lalaking nakabarong sa ilalim ng post. May iniabot na sobre ang lalaki sa kanya, isang matalim na sakit ang gumuhit sa aking dibdib. Si Katie, ang taong nagbigay sa akin ng kumot nung unang gabi ko rito. Ang traidor ay hindi laging mukhang kaaway. Minsan, sila ang may pinakamakatamis na ngiti. Kailangan kong lumabas, sabi ko nang may matigas na determinasyon. Are you crazy? Pagkakaguluhan ka ng mga tao! Pigil ni Eli. Kailangan kong tapusin ang sinimulan ko bago pa nila ako tuluyang mabulag. Hindi na ako naghintay ng sagot niya. Mabilis akong lumabas at nagtungo sa isang maliit at madilim na internet cafe sa kanto, malayo sa mga mata ni Mila. Ang amoy ng pawis at uminit na kable ay bumalot sa akin. Ngunit hindi ko yon pinansin. Naupo ako sa pinakasulok na computer. Ang aking mga daliri, na dati ay sanay sa paghawak ng mamahaling pluma, ay mabilis na sumayaw sa keyboard. Hindi na ako si Tere na tagabalot ng isda. Sa sandaling ito, ako si Teresa de Santillan, ang strategist ng pinakamalaking pundasyon sa bansa. Binuksan ko ang isang encrypted portal, ang master code na tanging ako at ang aking ama lamang, ang nakakaalam, ay itinipa ko ng walang pagkakamali. Ang bawat character na lumilitaw sa screen ay tila isang bala na ikinakasa ko sa aking baril. Access granted. Tumambad sa akin ang mga accounts ng Valcarcel Maritime. Nakita ko ang mga transaksyon, milyon-milyong piso na dumadaloy patungo sa mga shell companies sa labas ng bansa.
Ang pera ng pundasyon na dapat ay para sa mga ospital ay ginagamit ni Ramiro para sa kanyang mga barko ng kontrabando. Let's see how you'll sail without your fuel, bulong ko. Sinimulan kong ilak ang mga access keys. Isa-isang nagdidilim ang mga digital folders. Pinutol ko ang kanilang koneksyon sa mga bag server sa Switzerland. Sa bawat click ng mouse, nararamdaman ko ang katarungang dahan-dahang bumabalik sa aking mga kamay. Ito ang aking teritoryo. Dito, ako ang reyna. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, biglang nag-flash ang pula sa buong screen. Isang babala na hindi ko inaasahan. Internal Security Alert. Trace initiated. Nanlamig ang aking mga kamay. May ibang nakabukas ng system sa loob ng opisina ni Ramiro sa mga oras na ito. Isang mensahe ang lumitaw sa chatbox ng administrator, isang mensaheng hindi para sa akin, kundi mula sa isang taong kilala ang bawat galaw ko. I know you're alive, Teresa, and I'm coming for you. Bago ko pa ma-shutdown ng computer, narinig ko ang malakas na tunog ng mga preno ng sasakyan sa labas ng cafe. Ang liwanag ng mga headlight ay tumago sa madilim na salamin, direktang nakatutok sa aking kinalalagyan. Huli na. Ang Manila ay naging huli. Mabilis kong pinatay ang main switch ng computer. Ang usok mula sa uminat na kabel ay humalo sa amoy ng kaba sa aking lalamunan. Hindi ako pwedeng magpadala sa takot. Ang takot ay para sa mga taong walang plano. At ako, si Teresa de Santillan, ay hindi kailanman naging isa sa kanila. Sa pagitan ng mga liwanag ng headlight na tumatago sa bintana, nakita ko ang anino ng dalawang lalaking pababa ng sasakyan. Tumakbo ako patungo sa likurang pinto ng internet cafe. Ang pinto na tanging mga tagatundo lamang ang nakakaalam. Ang bawat hakbang ko sa madilim na pasilyo ay tila sinasabayan ng mabilis na pintig ng aking puso. Paglabas ko sa kalsada, sinalubong ako ng malamig na simoy ng hangin na may amoy ng ulan. Ngunit bago pa ako makalayo, isang kamay ang humablot sa aking balikat at itinulak ako sa isang madilim na sulok sa pagitan ng dalawang gusali. Huwag kang sisigaw kung gusto mo pang mabuhay. Ang boses ay malamig, matalim, at may awtoridad na hindi ko inaasahan mula sa isang estrangero. Nakahanda na ang aking siko para itama sa kanyang sikmura nang makita ko ang kanyang mukha sa ilalim ng aandap-andap na ilaw. Isang babaeng nakasuot ng puting coat, ang kanyang buhok ay maayos na nakatali, at ang kanyang mga mata ay tila nagbabasa ng bawat hibla ng aking pagkatao. Si Dr. Rosa Balmaceda. Ang doktor na balita sa buong tondo na tumatangging magpasuhol sa mga malalaking kumpanya. Sumunod ka sa akin, utos niya. Hindi ito isang paanyaya, kundi isang desisyon na hindi pwedeng baliin. Dinala niya ako sa loob ng kanyang maliit na klinika. Ang amoy ng alkohol at gamot ay nagbigay sa akin ng pansamantalang kapanatagan. Isinara niya ang pintuan ng may matinding puwersa at hinarap ako. Ang kanyang tingin ay hindi tulad ng kay Eli na puno ng awa. Ang tingin ni Rosa ay tila isang pagsusuri sa isang eksperimento. Alam ko kung sino ka, Teresa, panimula niya. Ang kanyang boses ay walang alingaw-ngaw ng pag-aalinlangan. Hindi mo kailangang magpanggap na ikaw si Tere na tagabalot ng isda. Nakita ko ang mga peklat sa katawan mo. Ang mga sugat na iniwan ng mga kagamitang medikal na tanging ang mga santiyan lamang ang gumagamit. Nanigas ang aking buong katawan. Sino ka ba talaga? At anong kailangan mo sa akin? Lumapit si Rosa. Ang kanyang muka ay ilang pulgada na lamang ang layo sa akin. Hindi mo ba nakikita ang pagkakahawig natin? Ang hugis ng ating mga mata? Ang paraan ng ating pagtayo? Ako si Rosa, ang anak na itinago ni Don Federico de Alcazar sa mundo. Ako ang dugong itinuring ninyong dumi, habang ikaw ay namumuhay sa gitna ng mga brilyante. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa amin. Ang rebelasong ito ay tila isang malakas na pasabog na nagpagiba sa mga pader ng aking plano. Ang aking kapatid sa labas, ang sikreto ng aking ama
na akala ko ay baon na sa lupa. Kung ganon, bakit mo ako iniligtas? Tanong ko, pilit na ibinabalik ang lamig sa aking boses. Kung galit ka sa akin, dapat ay hinayaan mo na lang akong makuha ng mga tauhan ni Ramiro. Dahil kailangan kita, sagot ni Rosa. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa matinding determinasyon. Ang Fundasyon Santillan ay pinapatay ang mga pasyente ko, gamit ang mga peking gamot na ikaw mismo ang nakatuklas. Gusto kong pabagsakin si Beatriz, hindi dahil mahal kita bilang kapatid, kundi dahil kailangan kong mabigyan ng hustisya ang mga taong kinuha nila sa akin. Naupo ako sa isang lumang silya. Ang aking isip ay mabilis na nag-aayos ng mga bagong impormasyon. Isang alyansa. Isang kasunduan sa pagitan ng dalawang pusong parehong nag-aapoy sa galit. Ngunit sa mundong kinalakihan ko, ang tiwala ay isang marangyang bagay na hindi ko kayang ibigay ng lebre. Anong kapalit, Rosa? Alam nating dalawa na walang lebre sa mundong ito. Gusto ko ang pangalang ipinagkait niyo sa akin. Matigas niyang sabi. Gusto kong kilalanin ako bilang isang Alcazar. At sa sandaling mapabagsak natin si Beatriz, ikaw ang magpapatunay sa korte na ako ay tunay na tagapagmana rin ng pundasyon. Tinitigan ko siya ng matagal. Ang ambisyon sa kanyang mga mata ay kasing talas ng sa akin. Hindi siya biktima. Isa siyang player sa larong ito. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko na hindi ako nag-iisa sa dilim. Deal, maikli kong sagot. Pero tandaan mo ito, Rosa. Kapag sinubukan mo akong saksakin sa likod, sisiguraduhin kong hindi ka na makakatuntong sa mansyon na pangarap mo. Mas malupit ako kaysa sa ama nating dalawa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rosa. Inabot niya sa akin ang isang stethoscope na tila isang sandata. Huwag kang mag-alala, Teresa. Mas interesado ako sa katarungan kaysa sa pagmamahal ng isang pamilyang hindi naman ako kailanman tinanggap. Bago pa kami makapagpatuloy, isang malakas na katok ang yumanig sa pinto ng klinika. Hindi ito katok ng isang pasyenteng nangangailangan ng tulong. Ito ay ang mabigat at ritmo ng mga kamay na sanay sa dahas. Doktora Rosa! Alam naming narito ang babaeng hinahanap namin. Ilabas mo siya kung ayaw mong sunugin namin ang klinik na ito. Nagkatinginan kami ni Rosa. Sa likod ng kanyang mga mata, nakita ko ang isang babala na nagpabilis sa aking dugo. Kung mamatay ka rito, Teresa, bulong ni Rosa habang kinukuha ang isang scalpel mula sa tray. Ako ang susunod sa linya ng pamumuno. Huwag mo akong bigyan ng dahilan para hayaan kang mamatay sa mga kamay nila. Hindi ako gumalaw. Hinayaan ko ang katahimikan na maging kalasag namin ni Rosa, habang ang mabibigat na yabag sa labas ay tila sadyang nanggigising sa mga kaluluwa ng tundo. Ang bawat pagtama ng kanilang kamao sa kahoy na pinto ay nagpapayanig sa mga gamot sa estante na lumilika ng isang marahas na ritmo sa gitna ng gabi. Dito ka dumaan? Bulong ni Rosa. Ang kanyang boses ay walang bakas ng kaba. Itinuro niya ang isang maliit na bintana sa likod ng klinika na nakaharap sa isang makitid na kanal. Huwag kang lilingon. Hanapin mo si Eli. Siguraduhin mong hindi ka nila masusundan. Wala nang maraming salita. Tumalon ako sa bintana. Ang dumi at amoy ng kanal ay binaliwala ko habang mabilis akong naglalakad sa dilim. Sa bawat kanto, ang bawat anino ay tila isang kaaway na naghihintay. Nakarating ako sa dampa ni Eli ng hingal na hingal. Ngunit ang gumati sa akin ay hindi ang galit na mukha ni Eli, kundi ang isang tanawing mas nakasasakit kaysa sa anumang sampal ni Beatriz. Nakita ko si Lola Dolling na nakaupo sa kawayang silya. Hawak ang isang mamahaling smartphone na hindi ko alam kung saan nanggaling. Sa kanyang tabi ay isang tumpok na mga bagong gamot at isang basket ng masasarap na pagkain. Lola? Tawag ko, pilit na binabawi ang aking hininga. Nagulat ang matanda. Mabilis niyang itinago ang cellphone sa ilalim ng kanyang tapes. Ngunit huli na. Ang kislap ng screen ay tumama na sa aking mga mata. Tere, gising ka na pala?
Ang kanyang boses ay nanginginig, puno ng huwad na lameng. Ang bait talaga ng ating Panginoon. May dumating na mga anghel kanina. Binayaran nila ang lahat ng utang natin sa ospital. Sabi nila, gusto lang nilang matiyak na nasa mabuti kang kalagayan. Lumingon ako sa lamesa at nakita ang isang resibo. Fundación Santillan. Sa ilalim nito ay ang pirma ni Beatriz. Isang matalim ng iti ang sumilay sa aking mga labi. Ang lason ay hindi laging nasa loob ng hiringgilya. Minsan, ito ay nasa anyo ng isang tulong. Anong kapalit, Lola? Tanong ko, ang aking boses ay malamig pa sa hanging amihan. Anong hiningi nila sa inyo kapalit ng mga gamot na yan? Wala, Tere. Sabi nila gusto lang nilang makita ang litrato mo para malaman ng pamilya mo na ligtas ka. Depensa ng matanda. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa akin. Para ito kay Lucia, Tere. Para hindi na tayo maghirap. Masamang tao ka ba talaga? Sabi nila, marami kang ninakaw sa kanila. Lumapit ako sa kanya at dahan-dahang kinuha ang resibo mula sa lamesa. Hinawakan ko rin ang smartphone na pilit niyang itinago. Binuksan ko ang gallery ng litrato. Naroon ang mga kuha ko habang natutulog ako kaninang hapon. Ang mga kuha ng bawat sulok ng bahay ni Eli at ang listahan ng mga taong bumibisita sa amin. Utang na loob, Lola? Mahina kong sabi, habang dahan-dahan kong pinupunit ang resibo sa kanyang harapan. Ang tunog ng papel na nagkakapira-piraso ay tila hudyat ng pagkabasag ng tiwala ko sa tahanang ito. Ang utang na loob ay hindi dapat ginagawang lisensya para ipagpalit ang buhay ng taong nagmamahal sa inyo. Pinenta niyo ako sa taong gustong pumatay sa akin. Hindi totoo yan! Mabait si Doña Beatriz! Sigaw ni Lola Dolling. Nagsimula ng umiyak. Ang uri ng iyak na ginagamit upang i-gaslight ang biktima at magmukhang siya ang inaapi. Ikaw ang nagdala ng malas dito. Kung hindi dahil sa'yo, tahimik ang buhay namin. Tahimik pero alipin, sagot ko. Ang perang ibinigay nila sa inyo ay galing sa mga lupang kinuha nila sa mga kapitbahay nyo rito sa Tondo. Kinakain nyo ang pawis ng mga taong ninanakawan nila. Itinapon ko ang smartphone sa palanggana ng tubig. Isang maliit na kislap ng kuryente ang lumabas bago ito tuluyang namatay. Tere, anong ginawa mo? Histerikong sigaw ng matanda. Bago pa siya makasagot, narinig ko ang mabigat na tunog ng mga gulong ng sasakyan na humihinto sa labas. Hindi lang isa, kundi 3 sasakyan. Ang liwanag ng kanilang mga headlight ay pumasok sa pagitan ng mga siwang ng yero na lumilikha ng mga guhit ng liwanag na tila mga rehas ng kulungan sa loob ng dampa. Wala si Eli. Wala ang tanging taong pwedeng magtanggol sa amin. Salamat sa mga litrato mo, Lola. Bulong ko habang nakikita ang mga anino ng mga armadong lalaki na pumapalibot sa bahay. Dinala mo ang kamatayan sa sarili mong pintuan. Hinawakan ko ang isang maliit na kutsilyo sa kusina. Hindi para lumaban ng pisikal, kundi para matiyak na hindi nila ako makukuha ng buhay ng walang kapalit. Ang bawat tibok ng puso ko ay tila isang babala. Ang bitag ni Beatriz ay tuluyan ng sumara. At sa pagkakataong ito, wala nang dagat na tatanggap sa akin para mabuhay muli. Yumanig ang buong dampa ng puwersahang itulak ang pinto mula sa labas. Ang marupok na kahoy ay dumaeng, tila sumusuko sa bigat ng puwersang tumama rito. Hindi ako kumurap. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng silid. Ang maliit na kutsilyo sa aking likuran ay sapat ng pampalakas ng loob. Kahit alam kong hindi sapat ang talim nito, laban sa mga baril na nakatutok sa amin. Umasok ang isang anino na binalat ng amoy ng mamahaling tabako at pabangong galing pa sa Europa. Isang amoy na laging nagpapaalala sa akin ng pagkakanulo. Si Ramiro Valcárcel. Maayo ang kanyang suot. Ang kanyang buhok ay walang gusot sa kabila ng alinsangan ng tondo. Tiningnan niya ang paligid nang may matinding pandidiri. Tila ba ang bawat hininga niya rito ay isang sakripisyo? Teresa Love. Ang kanyang boses ay malambing.
Ang uri ng lambing na ginagamit ng isang ahas bago ito tumuklaw. Look at you. Sinasabi ko na nga ba, hindi ka dapat hinayaang mapunta sa ganitong lugar. Look at this dirt. This is not where a Santillan belongs. Ang dumi ng lugar na ito ay kayang hugasan ng tubig, Ramiro. Sagot ko. Ang boses ko ay kasing lamig ng asero. Pero ang dumi ng budi mo, kahit dumaan ka pa sa lahat ng dagat sa mundo, mananatili yan. Tumawa si Ramiro, isang maikling tawa na walang bakas ng saya. Humakbang siya palapit sa akin. Binabalewala ang takot ni Lola Doling na ngayon ay nakasubsub na sa isang sulok. You're still the same. Masyadong matalino, masyadong matapang. Pero sa tingin mo ba, may magagawa ang tapang mo rito? Everyone thinks you're crazy, Teresa. Ang medical records mo ay nagsasabing nagkaroon ka ng psychotic break matapos ang aksidente. I am here as your fiancé, to take you home and give you the care you deserve. Fiancé? Bahagya akong napanisi, isang mapait at mapang-uyam na ngiti. Ang fiancé ko ay ang lalaking nagtulak sa akin sa dagat. Ang fiancé ko ay ang kriminal na nagpapasok ng mga pekeng gamot sa bansa gamit ang pangalan ng aking pamilya. Don't play the hero, Ramiro. Hindi bagay sa'yo ang papel na yan. Biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Nawala ang huwad na lambing, napalitan ng isang madilim na awtoridad. Hinawakan niya ang aking panga ng mahigpit. Pinipilit akong tumingin sa kanyang mga mata. Listen to me. Pirmahan mo ang mga dokumentong ito. Ibigay mo sa akin ang kontrol ng Fundasyon Santillan at sisiguraduhin kong mabubuhay ng tahimik ang pamilyang kumupkop sa iyo. If not, well, alam mo kung gaano kadaling masunog ang mga dampa rito sa Tondo? Isang aksidente lang, Teresa. One spark, and Eli's world turns into ash. Naramdaman ko ang panginginig ng aking kalamnan. Hindi sa takot, kundi sa nanggagalaiting galit. Ngunit sa halip na sumigaw, tinitigan ko siya ng diretsyo. Ang aking hininga ay nanatiling pantay. Do you think I'm still that naive girl, Ramiro? I know about the SS Valcarcel. I know about the secret shipments in Pier 13. At alam ko rin na ang master code na hinahanap mo ay nasa utak ko lang. Patayin mo ako, sunugin mo ang lugar na ito, at hinding-hindi mo mabubuksan ang mga accounts na kailangan mo para isalba ang kumpanya mong nalulunod na sa utang. Nagtagis ang kanyang mga bagang. Sa isang iglap, itinaas ko ang aking kamay at isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang mukha. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa buong dampa, mas malakas pa sa tibok ng aking puso. Para yan sa bawat taong namatay dahil sa mga pekeng gamot nyo. Sabi ko, bawat salita ay parang isang bala. At para sa 8 buwan na akala mo ay nalinlang mo ako. Napatulala si Ramiro. Ang kanyang pisingi ay mabilis na namula. Sa labas, narinig ko ang mabilis na pagdating ng isang pedicab. Ang tunog ng kadena at ang pamilyar na boses ni Eli ay nagbigay ng panandaliang pag-asa. Tere! Lola! Sigaw ni Eli mula sa labas. Kasunod ang tunog ng pagtakbo. Pumasok si Eli sa dampa, hingal na hingal, at agad na humarang sa pagitan namin ni Ramiro. Ngunit bago pa man makapagsalita si Eli, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa kalsada. Isang sigaw na nagpahinto sa aming lahat. Tatay! Tulong! Boses ni Lucia iyon. Mabilis na tumingin si Eli sa labas. Ngunit ang itim na sasakyang kanina pa naghihintay ay mabilis nang humaharurot palayo. Naiwan ang isang tsinelas ni Lucia sa gitna ng putikan, tila isang piping saksi sa mabilis na pagkawala ng bata. Lumingon si Eli sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pait, pagkabigo, at isang uri ng galit na hindi ko kailanman nakita sa kanya. Sabi ko na nga ba,
Kapahamakan lang ang dala mo rito, Tere. Nasaan ang anak ko? Tumingin ako kay Ramiro. Isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, habang dahan-dahan niyang pinupunasan ang kanyang namumulang pisingi. This is just the beginning, Teresa. You have 24 hours to decide. The girl's life or your signature. Umalis si Ramiro kasama ang kanyang mga tauhan, iniiwan kaming binalot ng alikabok at kawalang pag-asa. Nanatiling nakatayo si Eli sa gitna ng dampa, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang tsinelas ni Lucia. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila isang malupit na hatol sa akin. Ang katahimikan sa loob ng dampa ay tila isang buhay na nilalang na dahan-dahang sumasakal sa amin. Hawak pa rin ni Eli ang tsinelas ni Lucia. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa tindi ng put na hindi na maipahayag ng mga salita. Hindi ako makagalaw. Sa bawat segundo ng aking pananatili, nararamdaman ko ang bigat ng kasalanang hindi ko naman ginusto, ngunit ako ang nagdala. Eli, makinig ka! Pilit kong pinapakalma ang aking boses habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Alam ko kung saan nila dadalhin si Lucia. Hindi nila siya sasaktan habang wala pa sa kanila ang pirma ko. Pirma? Humarap sa akin si Eli. Ang kanyang mga mata ay naniningkad sa galit. Ang mga luha ay dahan-dahang umaagos sa kanyang maruming pisingi. Ang pirma mo ay papel lang, Tere. Pero ang anak ko, siya ang buhay ko. Sinabi ko sa'yo, ayaw ko ng gulo. Pero dinala mo ang impyerno sa pintuan ko. Bago pa ako makasagot, mabilis akong tumungo sa ilalim ng aking higaan upang kunin ang maliit na kahon kung saan nakatago ang aking hard drive. Ang tanging alas na natitira sa akin. Ngunit ang aking mga kamay ay humawak lamang sa hangin. Wala ang kahon. Wala ang drive. Nanlamig ang aking buong pagkatao. Lumingon ako sa pintuan at doon nakita ko si Katie. Nakatayo siya sa dilim, umiiyak. Hawak ang isang makapal na sobreng puno ng pera. Sa kanyang kabilang kamay, naroon ang aking hard drive. Katie? Bulong ko. Ang aking puso ay tila hinati ng isang matalim na asero. Patawad, Tere. Patawad. Ang boses ni Katie ay nanginginig sa tindi ng pagsisisi. Ang kapatid ko, kailangan niya ng operasyon. Sinabi niya Ramiro na kung ibibigay ko ang drive at sasabihin kung nasaan ka, pabayaran niya ang lahat. Hindi ko alam na kukunin nila si Lucia. Sabi nila, wala silang sasaktan. Traitor! Sigaw ni Eli. Akmang susugurin niya si Katie nang biglang may dalawang lalaking pumasok mula sa likuran nito. Hindi sila mga karaniwang goons. Sila ay mga tauhan ni Ramiro na sanay sa dahas. Sa isang iglap, sinalubong ng isang malakas na suntok si Eli. Ang tunog ng kamao na tumama sa kanyang panga ay umalingaw-ngaw sa buong silid, kasunod ng pagbagsak ng kanyang katawan sa sahig. Sinubukan kong humarang, ngunit itinulak ako ng isa sa kanila ng may matinding puwersa, dahilan upang tumama ang aking ulo sa gilid ng lamesa. Pinanood ko habang malabo ang aking paningin kung paano nila pinadulungan si Eli. Ang bawat sipa at bawat suntok ay tila nararamdaman ko rin sa aking sariling laman. Si Eli, ang lalaking nagligtas sa akin mula sa kamatayan, ay ngayon ay duguan at wala ng lakas sa paanan ng mga taong kinamumuhian ko. Kunin niyo na ang babae! Utos ng isa sa kanila habang kinukuha ang hard drive mula kay Katie. Ngunit bago nila ako tuluyang madakma, isang malakas na bisina ang narinig mula sa kalsada. Isang boses mula sa megaphone ang umalingaw-ngaw, ang mga pulis. May tumawag sa kanila. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na tumakas ang mga tauhan ni Ramiro kasama si Katie. Dala ang aking huling alas. Naiwan akong nakaluhod sa tabi ng sugatang si Eli. Ang amoy ng dugo at alikabok ay humahalo sa malamig na hangin ng madaling araw. Dahan-dahang iminulat ni Eli ang kanyang mga mata, ngunit wala ng kahit anong init doon. Tanging matinding pait na lamang ang natitira. Umalis ka na, Tere, mahina niyang sabi.
Bawat salita ay may kasamang dugo na lumalabas sa kanyang bibig. Huwag ka nang babalik. Hayaan mo na kaming mamatay ng tahimik. Hindi mo kami pamilya. Gamit mo lang kami. Eli, hindi totoo yan. Umalis ka! Ang kanyang huling sigaw ay tila isang hatol na nagpabagsak sa aking huling depensa. Tumayo ako at lumabas sa dampa. Ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa aking mukha. Humahalo sa aking mga luha na pilit kong pinipigilan. Wala akong pera. Wala akong ebidensya. Wala na ang taong nagtiwala sa akin. Naglalakad ako sa gitna ng tundo, tila isang aninong ligaw, hanggang sa mapadpad ako sa tapat ng isang tindahan na may nakabukas na telebisyon. Naroon ang muka ni Doña Beatriz. Kasama niya si Ramiro at Attorney Prudencio. Sila ay nasa isang press conference. Mukhang mga anghel na nagdadalamhati. Ngayong gabi, pahayag ni Attorney Prudencio sa harap ng mga camera, opisyal nang idineklara ng korte na si Teresa de Santillan ay legally incapacitated. Dahil sa tindi ng trauma at kanyang psychotic behavior, ang lahat ng kanyang karapatan at ang pamumuno sa Fundasyon Santillan ay pansamantalang ilalagay sa ilalim ng kustodya ng kanyang malapit na pamilya at ng kanyang fiancé, si Don Ramiro Valcarcel. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ramiro sa screen. Isang ngiting tanging ako lamang ang nakakaunawa sa tunay na kahulugan. Teresa, kung nasaan ka man, sabi ni Ramiro, tumitingin ng diretso sa kamera, tila ba nakikita niya ako sa gitna ng ulan? Bumalik ka na. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. We have everything, and everyone you care about. Napahawak ako sa aking dibdib. Wala na akong pangalan. Wala na akong kalayaan. Sa mata ng batas, ako ay isang baliw. Sa mata ni Eli, ako ay isang salot. At sa kamay ni Ramiro, ako ay isang bihag na kailangan na lamang lagdaan ang sariling hatol ng kamatayan. Ang bawat tingding ng silid na ito ay kulay puti. Isang uri ng kaputian na nakasisilaw, malamig, at tila naglalayong burahin ng anumang bakas ng pagkatao. Amoy chemical at kamatayan ang bawat bugso ng hangin mula sa aircon. Nakaupo ako sa gilid ng matigas na kama. Ang aking mga kamay ay nakapatong sa aking hita. Hindi ako gumagalaw. Hindi ako umiiyak. Ang mga luhang ibinuhos ko sa gitna ng ulan sa tondo ay ang huling kahinaan na ipinamalas ko sa mundong ito. Bumukas ang pinto ng walang tunog. Pumasok si Ramiro. Kasunod ang isang nurse na may hawak na tray ng mga gamot at isang baso ng tubig. May suot siyang mapait na ngiti. Ang uri ng ngiting ibinibigay mo sa isang hayop na malapit ng katayin. Oras na para sa iyong gamot, Teresa. Ang boses ni Ramiro ay puno ng huwad na pag-aalala. Sabi ng mga doktor, kailangan mo ito para kumalma ang iyong isip. Masyado ka ng maraming iniisip na hindi totoo. Tiningnan ko ang maliliit na tabletang kulay asul at dilaw. Bilang dating tagapamahala ng Fundasyon Santillan, alam ko kung ano ang mga iyon. Haloperidol at diazepam. Isang cocktail na sadyang gagawin akong isang gulay, isang katawang humihinga, ngunit walang kakayahang mag-isip o lumaban. Isang tunay na baliw. Hindi ko kailangan yan, Ramiro. Mahina akong sabi. Ang aking boses ay patag at walang emosyon. Wala ka sa posisyon para magdesisyon, love. Lumapit siya at hinawakan ang aking panga. Pinipilit akong tumingin sa kanya. Legally, ako ang nagmamay-ari sa iyo ngayon. Ang bawat hininga mo, ang bawat tibok ng puso mo, ay nasa ilalim ng aking pirma. Lunukin mo ito o gagamit kami ng dahas. Ibinuka ko ang aking bibig. Ipinasok ng nurse ang mga gamot. Uminom ako ng tubig. Naramdaman ko ang lamig nito na dumadaloy sa aking lalamunan. Ngunit sa ilalim ng aking dila, maingat kong itinatago ang mga tableta. Sa loob ng maraming buwan sa tondo, natutunan ko ang sining ng pagtitiis at panlilinlang. Nang lumabas sila, hinintay ko ang tunog ng paglock ng pinto.
Agad kong iniluwa ang mga gamot at itinapon sa siyuwang ng sahig. Tumingin ako sa security camera sa sulok ng silid. Bahagya akong mumiti. Isang ngiting hindi aabot sa aking mga mata, kundi isang hamon sa sinumang nanonood sa kabilang bahagi ng monitor. Makalipas ang ilang oras, ang pinto ay muling bumukas. Ngunit sa pagkakataong ito, si Attorney Prudencio ang pumasok. May hawak siyang mga dokumento. Ang kanyang muka ay puno ng kumpiyansa. Ang uri ng kumpiyansang paglay ng isang taong akalang nakuha na niya ang lahat ng alas. "Sign these, Teresa," utos niya habang inilalapag ang mga papel sa harap ko. "Ito ang voluntaryong paglilipat ng lahat ng iyong shares sa Fundación Santillan patungo sa kumpanya ni Ramiro. Gawin mo ito at sisiguraduhin kong ililipat ka namin sa isang mas magandang pasilidad sa ibang bansa. Doon, maari kang mamuhay ng marangya, malayo sa dumi ng tundo." Tiningnan ko siya. Dahan-dahan ang bawat galaw ko. Tila ba nagsisimula na akong mahilo sa epekto ng gamot na akala nila ay tinanggap ko. "Attorney Prudencio," bulong ko. Ang aking boses ay nagpapanggap na nanghihina. "Alam mo ba kung bakit pinili ni Papa na ikaw ang maging abogado ng pamilya?" Napatigil siya. Bahagyang kumunot ang noo dahil akala niya ang katapatan ay nabibili. Pagpapatuloy ko, isang matalim na kislap ang lumabas sa aking mga mata. Pero hindi niya alam na ikaw ang unang nagbukas ng pinto para sa mga peking gamot. Alam ko ang tungkol sa offshore account mo sa British Virgin Islands, attorney. Ang bawat sentimong ninakaw mo sa pundasyon ay may digital footprint na itinago ko sa isang server na hinding-hindi mo mahahanap. Namutla ang abogado. Ang kanyang kamay na humahawak sa ballpen ay bahagyang nanginginig. "You're bluffing." Sabi ni Ramiro, "Nakuha na nila ang hard drive mo." "Ang nakuha nyo ay ang decoy," sagot ko ng may malupit na katahimikan. "The real data is triggered by my silence. Kapag hindi ako nag-login sa loob ng 3 araw, lahat ng ebidensya laban sa iyo, kay Ramiro, at kay Beatrice ay direktang ipapadala sa Interpol. Ngayon, itanong mo sa sarili mo, attorney, sino ang mas kailangan ang pirma ng sino?" Bago pa siya makasagot, isang nakabibinging tunog ng pagsabog ang narinig mula sa ibabang bahagi ng gusali. Naramdaman ko ang pagyanig ng sahig. Kasunod nito ay ang matinding amoy ng usok na dahan-dahang gumagapang sa ilalim ng pinto. "Anong nangyayari?" Hulyong ni Prudencio. Mabilis siyang tumakbo sa pinto, ngunit hindi ito bumukas. Ang electronic lock ay tila nagkaroon ng glitch. Ang pulang ilaw ng fire alarm ay nagsimulang kumislap, na nagbibigay ng isang nakapanging ilabot na kulay sa buong silid. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang isang nurse na pumasok mula sa kabilang pinto, ang service entrance. Ang kanyang muka ay natatakpan ng maskara, ngunit ang kanyang mga mata ay pamilyar. "Teresa, kailangan nating umalis, ngayon na." Ang boses ni Rosa ay mabilis at puno ng otoridad. "Rosa? Paano mo nalaman?" Wala ng oras para sa paliwanag. Sadyang sinulog ni Eli ang generator room para makalika ng distraction. Ang buong pasilidad ay nasa ilalim ng lockdown, pero hawak ko ang access key. Habang naglalakad kami sa mausok na pasilyo, nakita ko ang mga pasyenteng nagkakagulo. Ngunit hindi ang apoy ang kinatatakutan ko. Sa dulo ng pasilyo, nakatayo si Ramiro, may hawak na baril at ang kanyang mga mata ay puno ng nanggagalaiting galit. "Hindi ka aalis dito ng buhay, Teresa?" Sigaw niya. Itinutok ang baril sa aming direksyon. Huminga ako ng malalim. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit ang aking isip ay nananatiling kasing talas ng yelo. Hinarap ko siya, hindi bilang isang biktima, kundi bilang ang reynang handa nang gibain ang kanyang kaharian. "Kung babarilin mo ako, Ramiro," sabi ko. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa gitna ng tunog ng mga sumasabog na bintana. "Siguraduhin mong hindi ka magmimintis. Dahil kapag nakalabas ako sa pinto na ito, titiyakin kong ang bawat brilyanting suot mo ay magiging mga rehas ng iyong kulungan." Isang putok ng baril ang umalingaw-naw.
Naramdaman ko ang init ng tingga na dumaan sa gilid ng aking balikat, humaging sa tela ng aking suot, at tumama sa isang tangke ng oxygen sa likuran. Ang tunog ng sumasabog na bakal at ang mabilis na paglabas ng gas ay lumika ng isang makapal na usok na lalong nagpabura sa anyo ni Ramiro. Hindi ako sumigaw. Nanatiling nakadilat ang aking mga mata, tinititigan ang direksyon kung nasaan ang lalaking nagtangkang pumatay sa akin sa ikalawang pagkakataon. Teresa, dalian mo! Hinila ako ni Rosa patungo sa pintuan ng hagdanan. Ang amoy ng sunog na plastik at goma ay humahalo sa makapigil hiningang usok. Ngunit ang bawat hakbang ko ay puno ng layunin. Sa labas ng gusali, sa gitna ng kadiliman ng gabi at ang mapulang liwanag ng apoy, nakita ko si Eli. Nakatayo siya sa tabi ng kanyang luma at kinalawang na pedicab. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng uling at pawis. Ngunit ang kanyang mga mata ay naghahanap. Nang magtagpo ang aming paningin, nakita ko ang isang emosyong hindi ko inakalang muli kong masisilayan. Ang takot na mawala ako. Sakay! Ang kanyang boses ay maos, puno ng pagmamadali. Hindi na ako nag-atubili. Sumakay kami ni Rosa habang mabilis na pinedal ni Eli ang sasakyan. Pinalulusot kami sa mga makikitid na eskinita kung saan hindi makakasunod ang mga mamahaling SUV ng mga tauhan ni Ramiro. Ang tunog ng mga sirena ng bumbero at pulis ay unti-unting humihina sa aming likuran. Napapalitan ng pamilyar na ingay ng gabi sa tondo. Nakarating kami sa karinderya ni Mila. Ang liwanag ng mga bumbilya ay nagbibigay ng isang madilim na kulay sa paligid. Ngunit puno ang lugar. Naroon ang mga residente ng tondo, mga driver, mga tindera, mga magsasaka ng basura. Lahat sila ay nakatingin sa akin. Ang anyo ko ay kalunos-lunos. Nakasuot pa rin ako ng puting hospital gown na pinatungan lamang ng isang lumang jacket. Marumi ang aking mga paa at gulo-gulo ang aking buhok. Ngunit nang tumayo ako sa gitna nila, naramdaman ko ang muling pagkabuhay ng aking kapangyarihan. Mila, buksan mo ang iyong live stream, utos ko. Walang pakiusap, tanging autoridad. Nag-aalangan si Mila, ngunit nang makita niya ang talim ng aking tingin, mabilis niyang inihanda ang kanyang cellphone. Live na tayo, Tere! O kung sino ka man. Humarap ako sa camera. Alam kong sa mga sandaling ito, pinapanood ni Beatrice at Ramiro ang bawat galaw ko mula sa kanilang mga mansyon. Mga kababayan sa tondo, makinig kayo. Ang aking boses ay malinaw, umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng karinderya. Sinasabi nila sa inyo na ako ay baliw. Sinasabi nila na ako ay magnanakaw. Pero ang totoo, ninanakaw nila ang inyong kinabukasan. Ang Fundasyon Santillan ay hindi itinayo para tumulong. Itinayo ito para gawin kayong mga bihag sa sarili ninyong lupa. Ang mga peking gamot na pumatay sa inyong mga mahal sa buhay, hawak ko ang ebidensya. Ang mga lupang balak nilang gibain bukas, iligal ang bawat pirma sa dokumentong yon. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ng mga tao. Ang pagdududa ay napalitan ng poot. At ang pot ay naging inspirasyon. Isang matandang lalaki ang tumayo. Ang kanyang kamao ay nakakuyom. Anong gagawin natin, Tere? Bayanihan, sagot ko. Hindi tayo gagamit ng dahas. Gagamitin natin ang katotohanan. Ipakita nyo sa buong bansa kung paano kayo tinatratong basura ng mga taong nagpapanggap na mga anghel. Lumingon ako kay Eli. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang galit kanina ay tila natunaw na, ngunit ang sakit ay naroon pa rin. Tere, bakit mo ito ginagawa? Pwede ka namang tumakas na lang. Dahil ang pagtakas ay para sa mga biktima, Eli, mahina kong sabi, habang hinahawakan ang kanyang magaspang na kamay. At tapos na ako sa papel na yan. I am the rightful heir of the Santillan legacy, and it's time I claim it back. Not for me, but for Tondo. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang tumunog ang lahat ng cellphone sa loob ng karinderya.
Isang emergency alert ang lumabas sa mga screen. Hindi ito galing sa gobyerno. Isang video message ito mula sa opisina ni Doña Beatriz. Sa screen, nakatayo si Beatriz sa tapat ng isang hanay ng mga bulldozer na may mga headlight na nakasisilaw. Ang kanyang muka ay wala ng bakas ng kabaitan. Tanging purong kalupitan na lamang ang natitira. Teresa de Santillan. Ang kanyang boses ay parang galing sa hukay. Dahil sa iyong panggugulo at illegal na pagtakas, ang demolisyon sa Tondo ay hindi na maghihintay ng bukas. Magsisimula kami, ngayon na. Kung gusto mong iligtas ang mga taong ito, sumuko ka. Kung hindi, panoorin mong maging sementeryo ang lugar na itinuturing mong tahanan. Ang tunog ng mga makinang nagsisimulang umungol ay narinig namin mula sa malayo. Ang lupa ay dahan-dahang yumanig, hudyat ng paparating na mga bulldozer na handang lumamon sa bawat dampa. Napakapit ako sa lamesa. Ang aking mga kuko ay bumaon sa kahoy. Ang huling sugal ni Beatriz ay nagsimula na. At sa pagkakataong ito, ang taya ay hindi lamang ang aking buhay, kundi ang buong komunidad na nagbigay sa akin ng pangalawang pagkakataon. Ang unggal ng mga makina ng bulldozer sa malayo ay tila isang babala ng paparating na lindol, isang tunog na nagpapayanig hindi lamang sa lupa kundi sa katapangan ng mga taga-Tondo. Nakita ko ang takot sa mga mata ng mga ina na yakap ang kanilang mga anak, at ang panginginig ng mga kamay ng mga amang wala ng sandata, kundi ang kanilang mga lumang kasangkapan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nanatili akong nakatayo sa ibabaw ng isang lumang silya sa karinderya ni Mila. Huwag kayong tatakbo! Ang aking boses ay matigas, pumuputol sa ingay ng panik. Kapag tumakbo kayo, ibinibigay niyo sa kanila ang gusto nila. Ang laban na ito ay hindi idadaan sa bato o sa dahas. Ipakita niyo sa kanila na ang Tondo ay hindi basta-basta magigiba, dahil ang bawat pader dito ay gawa sa inyong dignidad. Ili, ilabas niyo ang mga pedicab. Iparada niyo sa gitna ng kalsada. Mila, huwag mong ititigil ang iyong livestream. Hayaan mong panuurin ng buong mundo ang bawat pag-ikot ng gulong ng kanilang mga bulldozer. Mabilis na kumilos ang mga tao. Tila isang hukbong dahan-dahang nabubuo sa ilalim ng dilim. Lumingon ako kay Rosa na kanina patahimik sa isang sulok. Inabutan niya ako ng isang piraso ng tinapay, ang huling pagkain namin bago ang bagyo. Sa simpleng paghahati namin sa tinapay na yon, naramdaman ko ang isang uri ng ugnayan na hindi kayang ibigay ng anumang kayamanan. Kami ay magkapatid, hindi lamang sa dugo, kundi sa pot at sa pangarap na katarungan. Ito ang huling piraso ng puzzle, Teresa, bulong ni Rosa habang inilalapag ang isang makapal na folder sa lamesa. Ang orihinal na diwa ng ating ama. Kinikilala niya ako bilang kanyang anak. At sa dokumentong ito, ipinapawalambisa niya ang anumang kapangyarihang ibinigay niya kay Beatriz kung mapapatunayan ang korupsyon sa loob ng pundasyon. Itinago ito ni Beatriz sa loob ng maraming taon, pero nahanap ko ito sa lumang vault ni Papa bago nila ako tuluyang patalsikin. Sapat na ito para pabagsakin ang kanilang legal na basehan, sabi ko, habang mabilis na binabasa ang mga pahina. Ngunit may isang bagay pa akong kailangan malaman. Kinuha ko ang lumang cellphone na nakuha ni Lucia mula sa Benkang. Sa tulong ng isang technician sa Tondo, sa wakas ay nabuksan namin ang huling audio file. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa amin nang marinig ang tunog ng hangin at alon mula sa recording. Boses ko yon. Nakikipagtalo kay Ramiro tungkol sa mga peking gamot. Pagkatapos ay narinig ko ang boses ni Beatriz na nag-uutos na i-lock ang pinto. Ngunit ang huling narinig ko, bago ang tunog ng malakas na pagbagsak sa tubig, ay ang boses ni Attorney Prudencio. Patawad, Teresa, pero masyado ka ng maraming alam. Ang boses ng abogado ay walang emosyon. Ngunit huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng 1% ng pagkakataong mabuhay na patigil ang aking hininga.
Ang lalaking akala ko ay tagapagtanggol ng pamilya ang mismong nagdulak sa akin. Ngunit narinig ko rin ang tunog ng pagtapo ng isang bagay sa dagat. Isang pao na nagligtas sa akin. Si Prudencio ay hindi tapat kay Beatriz at hindi rin tapat kay Ramiro. Siya ay isang buitre na naghihintay lamang kung sino ang matitirang buhay para makuha ang lahat. Maghanda ka, Eli. Sabi ko habang isinusuksok ang folder sa loob ng aking jacket. Pupunta ako sa Intramuros. Haharapin ko sila sa harap ng kanilang sariling altar. Sasama ako, matigas na sabi ni Eli. Hindi kita hahayaang maglakad ng mag-isa sa lungga ng mga lobo. Hindi, Eli. Kailangan ka rito ng tondo. Kailangan ni Lucia ang kanyang ama na magtatanggol sa kanilang tahanan. Ako ang kailangan nila. Kaya ako ang dapat humarap. Hinalikan ko ang noo ni Lucia at binigyan si Eli ng isang huling tingin. Isang tinging puno ng mga salitang hindi ko pa kayang sabihin. Pagkatapos ay dahan-dahan akong naglakad patungo sa bukana ng tondo, kung saan ang mga ilaw ng Intramuros ay kumikinang sa malayo, tila isang bitag na gawa sa ginto. Habang naglalakad ako sa gitna ng kalsada, ang tanging maririnig ay ang ritmo ng aking sariling mga hakbang sa semento. Ang bawat metro ay tila nagpapalayo sa akin sa kaligtasan at naglalapit sa akin sa panganib. Biglang, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam. Ang pakiramdam na may nakatingin sa akin mula sa taas ng isang gusali. Sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng kalsada, nakita ko ang isang maliit na pulang tuldok na gumagalaw sa aking dibdib. Isang laser mula sa isang sniper rifle. Hindi ako huminto. Hindi ako nagpakita ng takot. Patuloy akong naglakad ng diretsyo. Ang aking ulo ay nakataas, habang ang bawat segundo ay tila isang sugal sa pagitan ng buhay at kamatayan. Isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw sa gabi. Pinuputol ang katahimikan ng kalsada at nagpapatigil sa bawat pintig ng aking puso. Ang tunog ng bakal na tumama sa semento sa aking likuran ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kalsada. Hindi ako natumba. Ang bala ay tumama sa post ng ilaw, ilang pulgada lamang mula sa aking balikat, na lumikha ng isang kislap ng apoy bago ito tuluyang nawala sa dilim. Hindi ako lumingon. Hindi ko binilisan ang aking lakad. Alam kong ang bawat segundo ng aking pag-aalinlangan ay isang pagkakataon para sa kanila na muling magpaputok. Ngunit ang aking kalooban ay mas matigas pa sa sementong aking tinatapakan. Ipinagpatuloy ko ang aking paglakad hanggang sa marating ko ang bukana ng maraming bulwagan sa Intramuros. Dito, sa gitna ng mga pader na bato na tila nagtatago ng mga sikreto ng nakaraan, nagaganap ang huling paghuhukom. Hindi ka maaring pumasok, miss, harang ng isang security guard. Ngunit mabilis siyang napaatras nang makita ang libu-libong taga-tondo na sumusunod sa aking likuran. Hindi sila armado ng baril, kundi ng kanilang mga cellphone na lahat ay naka-livestream. Si Mila ay nasa unahan. Ang kanyang camera ay direktang nakatutok sa aking mukha. Hayaan niyo siyang dumaan. Ang boses ni Eli ay narinig ko mula sa likod. Nakatayo siya roon, duguan pa rin ang ilang bahagi ng muka mula sa bugbog. Ngunit ang kanyang tindig ay puno ng dangal. Binuksan ko ang dambuhalang pinto ng bulwagan. Ang lamig ng aircon at ang amoy ng mamahaling pabango ay sumalubong sa akin. Isang matinding kaibahan sa alinsangan ng tondo. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Doña Beatriz. Suot ang kanyang pinaka-eleganteng ngiti, habang kinakausap ang mga opisyal ng gobyerno at mga mamamahayag. Sa kanyang tabi, si Ramiro at Attorney Prudencio ay mukhang mga hari ng katotohanan. Ang ating mahal na Teresa ay narito na, sabi ni Beatriz sa mikropono. Ang kanyang boses ay puno ng wad na pagkatuwa nang makita ako. Tingnan niyo ang kanyang kalagayan. Marumi, naguguluhan. Ito po ang dahilan kung bakit kailangan namin siyang protektahan sa sarili niya. Naglakad ako patungo sa gitna. Ang bawat yabag ng aking maruming tsinelas sa makintab na sahig ay lumilihan ng isang ritmong tila hatol ng kamatayan.
Huminto ako sa tapat ng mikropono. Tinitigan ko si Beatriz ng diretso sa mata. Ang aking katahimikan ay tila isang bigat na dahan-dahang lumulunod sa kanyang kumpiyansa. Sinasabi niyo na ako ay baliw, Tita Beatriz. Ang aking boses ay mahina, ngunit bawat salita ay may talim ng asero. Pero ang mga baliw ba ay nakakaalala ng serial number ng isang kwintas na idineklara ninyong nawala 3 taon na ang nakalilipas upang makuha ang insurance money? Habang suot-suot ni ito sa harap ng madla, napatigil ang gulungan sa buong silid. Namutla ang mukha ni Beatriz, ngunit mabilis siyang nakabawi. Huwag niyo siyang pakinggan. Isa itong sintomas ng kanyang delusyon. Delusyon din ba ang mga dokumentong ito? Itinaas ni Rosa ang folder mula sa likuran ko. Ang orihinal na diwa ni Don Federico de Alcazar. Ang ebidensya na si Doña Beatriz ay naglalabas ng pondo mula sa pundasyon patungo sa mga kumpanyang pag-aari ni Ramiro Valcárcel upang pundohan ang smuggling ng mga peking gamot. Sinungaling! Sigaw ni Ramiro. Akmang lalapit siya sa amin nang pigilan siya ng mga pulis na kanina pa nakikinig. At ikaw, Attorney Prudencio, lumingon ako sa abogado na ngayon ay pilit na naghahanap ng malalabasan. Ang boses mo sa recording na ito ay napakalinaw. Ang boses mo habang itinatapon mo ako sa dagat ay hindi kailanman mabubura ng anumang sabon o pera. Pinindot ni Mila ang play button sa kanyang speaker. Ang boses ni Prudencio ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Inilalantad ang bawat detalye ng kanilang plano. Ang pagtataksil, ang kasakiman, at ang malamig na pagpatay na kanilang binalak. Hindi totoo yan! Edited ang video na yan, hulyaw ni Beatrice. Ang kanyang maskara ng kabutihan ay tuluyan ng nagiba. Nagsimula siyang sumigaw, nagmumura, at itinuturo ang lahat ng tao sa paligid. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Isang tunay na anyo ng isang halimaw na nakulong sa sarili niyang bitag. Sa gitna ng kanyang pagwawala, nanatili akong tahimik. Hindi ko siya sinagot ng sigaw. Hindi ko siya sinagot ng galit. Tinitigan ko lang siya ng may matinding pait at awa. Ang pagkakaiba ng aming anyo, siya na maayos ang suot pero madumi ang budi, at ako na marumi ang anyo pero malinis ang katotohanan, ay sapat na para malaman ng buong bansa kung sino ang tunay na baliw. Tapos na ang laro, Beatrice. Mahina kong sabi, sapat na para marinig niya. Ang katarungan ay hindi isang charity na ibinibigay mo kapag gusto mo lang. Ang katarungan ay ang aninong laging susunod sa bawat hakbang mo, at ngayong gabi, naabutan ka na nito. Pumasok ang mga operatiba ng NBI. Isa-isang pinasukan ng mga posas ang mga kamay ni Ramiro, Prudencio at sa huli si Doña Beatriz. Ang tunog ng mga rehas na tila nagkakalampagan sa aking isip ay nagbigay ng isang matinding huwaykam, isang vo-wa ng emosyong 8 buwan kong itinago. Habang hinihila sila palabas, tumingin si Beatriz sa akin. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Hindi pa ito tapos, Teresa. Mayaman ako. Makakalabas ako. Ang pera mo ay wala na, tita. Sagot ko habang ipinapakita ang aking cellphone. The accounts are officially frozen. You are no longer a Santillan. You are just a criminal. Lumingon ako sa mga taga-tondo na ngayon ay nagsisigawan sa tuwa. Nakita ko si Eli. Nakanghiti siya. Ang mga mata ay puno ng paghanga at pagmamalaki. Sa gitna ng marangyang bulwagan ng Intramuros, ang mga taong itinuturing na basura ay ang siyang nagdala ng pinakamalinaw na liwanag. Naramdaman ko ang pagod na dahan-dahang gumagapang sa aking katawan, ngunit ang aking puso ay magaan. Ang vo-o ng katarungan ay mas matamis kaysa sa anumang tagumpay sa negosyo. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, isang malakas na putok ang muling narinig. Hindi mula sa baril, kundi mula sa transformer ng gusali. Ang buong Intramuros ay binalot ng kadiliman. At sa gitna ng dilim, narinig ko ang isang pamilyar na yabag na papalapit sa akin. Sa gitna ng kadilimang bumalot sa bulwagan,
Naramdaman ko ang isang kamay na humawak sa aking balikat. Hindi ito ang marahas na dakma ng isang kaaway, kundi ang isang mainit at gasgas na palad na nagbigay sa akin ng panandaliang kapanatagan. Tere, ako ito. Huwag kang matakot. Ang boses ni Eli ay parang isang angkla sa gitna ng malakas na bagyo. Dahan-dahang bumalik ang liwanag nang bumukas ang mga emergency lights. Ang unang tumambad sa akin ay ang mukha ni Beatrice na punong-puno ng takot at kahihiyan habang hinitila siya ng mga pulis palabas ng bulwagan. Ang kanyang mamahaling alahas ay tila mga tanikala na ngayon ay nagpapaalala sa kanyang pagbagsak. Ang bawat hakbang niya ay sinasabayan ng tawanan at pangungutya ng mga tagatundo. Ito ang hiya na mas masakit pa sa kamatayan, ang makita ng buong bansa ang tunay mong anyo sa likod ng iyong mga donasyon. Si Ramiro naman ay nakayuko. Ang kanyang kumpiyansa ay tuluyan ng naglaho. Alam niya na ang bawat barko niya ay kumpiskado na at ang bawat pirma niya ay magiging ebidensya laban sa kanya. Nang tuluyan na silang mailabas, lumingon ako sa mga mamamahayag na kanina pa nakatutok sa akin. Inayos ko ang aking jacket at tumayo ng tuwid sa tapat ng mikropono. Wala na ang kaba. Wala na ang pagdududa. Ang Fundasyon Santillan ay hindi na pag-aari ng isang pamilya. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa buong bansa. Simula ngayong araw, ang lahat ng ari-arian nito ay ilalagay sa isang public trust. Ang mga lupang balak nilang kunin sa Tondo ay mananatili sa mga residente. Hindi ito charity. Ito ay katarungan para sa bawat pawis at dugo na ninakaw nila sa inyo. Makalipas ang ilang linggo, ang ingay ng Intramuros ay napalitan ng katahimikan ng bengkang ng Tondo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang katahimikan ng takot. Ito ay ang katahimikan ng isang bagong simula. Binisita ko si Lola Duling sa kanilang dampa. Nakaupo siya sa kawayang silya. Malinaw na ang kanyang paningin matapos ang operasyon na pinundohan hindi ng suhol, kundi ng kompensasyon mula sa pundasyon. Hindi ko siya yinakap ng may pagkukunyari. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Pinapatawad ko na po kayo, Lola, mahina akong sabi. Hindi dahil tama ang ginawa niyo, kundi dahil ayaw ko nang dalhin ang bigat ng galit niyo sa puso ko. Pero tandaan niyo, ang tiwala ay parang baso. Kapag nabasag, kahit anong pandikit ang gamitin mo, mananatili ang mga lamat. Yumuko ang matanda, umiiyak sa pagsisisi. Tinanggap ko ang kanyang patawad, ngunit hindi ko na binalikan ang dating relasyon. Ang isang malakas na Filipina ay alam kung kailan magpapatawad at alam din kung kailan maglalagay ng hangganan para sa sariling proteksyon. Sa labas, nakita ko si Rosa. Nakasuot siya ng kanyang puting coat, mukhang masaya habang tinitingnan ang bagong tayang klinika na pinapamahalaan niya. Lumapit ako sa kanya at inabot ang isang dokumento. Legal na ang lahat, Rosa, sabi ko. Alcázar ka na rin sa mata ng batas. Pero hindi ang pangalan ang magbibigay sa iyo ng danggal, kundi ang bawat buhay na ililigtas mo rito. Salamat, ate, ang unang pagkakataon na tinawag niya akong ganoon. Nagnitian kaming dalawa, isang ugnayang hindi nagsimula sa pagmamahal, kundi sa isang laban na pareho naming pinagtagumpayan. Sa huling sandali ng araw, naglakad ako patungo sa dulo ng pantalan. Doon, nakatayo si Eli habang tinitingnan ang paglubog ng araw. Ang langit ay kulay kahel at lila, tila isang canvas ng pag-asa. Hindi ka ba talaga babalik sa mansyon niyo? Tanong ni Eli habang inaayos ang kanyang pedicab. Ang mansyon ay isang gusali lang, Eli. Sagot ko habang dinarama ang hangin ng dagat. Dito sa Tondo, nahanap ko ang sarili ko. Dito ko nahanap ang tunay na kapangyarihan. Hindi sa pera, kundi sa kakayahang tumayo matapos kang itulak sa kailaliman. Lumapit si Eli sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi na kailangan pang pangalanan. Anong gagawin mo ngayon? Itatayo natin ang bahay ng liwanag, sabi ko ng may determinasyon.
Gagawa tayo ng lugar kung saan walang bata ang magugutom at walang pamilya ang mawawala ng tahanan dahil sa kasakiman ng iba. At gagawin natin iyon ng magkasama. Hinawakan ni Eli ang aking kamay. At sa pagkakataong ito, hinayaan ko ang aking sarili na madama ang init nito. Hindi ako isang prinsesang kailangang iligtas. Ako ay isang reynang piniling bumaba sa kanyang trono upang bumuo ng isang bagong mundo kasama ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Tumiin ako sa dagat. Ang dagat na dati ay simbolo ng aking kamatayan. Ngayon, ang mga alon nito ay tila bumubulong ng pasasalamat. Ang bawat hampas ng tubig sa mga bato ay nagpapaalala sa akin. Ang katarungan ay maaaring magtagal, ngunit kailanman ay hindi ito magmimintis. Ang dumi ng nakaraan ay tuluyan ng hinugasan ng alon, at sa pagsikat ng bukas, wala ng Tere na tagabalot ng isda at wala na ring Teresa na bihag ng kanyang pangalan. Mayroon na lamang isang babaeng malaya, matapang, at handang harapin ang anumang hamon ng buhay. Handa ka na ba? Tanong ni Eli. Ngumiti ako, ang isang tunay na ngiting nagmumula sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Handang-handa na. 2 taon ang mabilis na lumipas. Na tila mga alon na humuhugas sa bawat latak ng pait at dumi na iniwan ng nagdaang bagyo sa aking buhay. Nakatayo ako sa harap ng salamin, suot ang isang simpleng puting Filipiniana na gawa sa telang pinya. Wala akong suot na mabibigat na brilyante. Ang tanging palamuti ko ay ang isang kwintas na yari sa mga sariwang bulaklak ng sampagita, na ang halimuyak ay humahalo sa amoy ng dagat at ng bagong luto na kape sa labas. Hindi sa Maranyang Katedral ng Intramuros ang aking destinasyon, kundi sa maliit na simbahan ng Tondo na nakaharap sa Bencang. Habang naglalakad ako sa kalsada, hindi na ako tinitingnan bilang ang baliw na si Tere o ang prinsesa ng mga santiyan. Binabati nila ako bilang si Teresa, isang kapitbahay, isang kasama, at isang babaeng natutong bumuo ng sariling trono sa gitna ng mga eskinita. Nabalitaan ko ang balita tungkol kay Doña Beatriz mula sa aking abogado. Ang kanyang dating makinis na mukha ay binalot na ng mga guhit ng pait sa loob ng Correctional Institute for Women. Ang bawat gabi niya ay ginugugol sa pakikinig sa mga kwento ng mga babaeng dati ay itinuturing niyang basura. Si Ramiro naman ay nabulok sa isang selda sa bilibid matapos siyang iwan ng lahat ng kanyang mga kasosyo nang mabatid na wala na siyang ni isang sentimo sa bangko. Ang kanilang pagbagsak ay hindi naging mabilis. Ito ay isang mabagal at masakit na pag-ubos ng kanilang dignidad, isang tunay na katarungan na bunga ng kanilang sariling mga gawa. Si Rosa ay naroon sa unang upuan ng simbahan. Siya na ngayon ang nangangasiwa sa programang pangkalusugan ng Bahay ng Liwanag. Ang aming relasyon ay hindi naging perpekto, ngunit natutunan naming maging magkapatid sa pamamagitan ng mga rasyonal na pag-uusap at pagtatakda ng mga hangganan. Hindi dugo ang nagbuklod sa amin, kundi ang responsibilidad na aming pinili. Pagdating ko sa altar, nagtagpo ang aming mga mata ni Eli. Hindi na siya ang lalaking nakayuko sa hirap. Siya na ngayon ang tagapamahala ng kooperatiba ng mga electric vehicle sa Tondo. Isang trabahong nakuha niya dahil sa kanyang kakayahan bilang mekaniko at hindi dahil sa aking tulong. Hindi ko siya binigyan ng kayamanan. Binigyan namin ang isa't isa ng pagkakataong tumayo ng magkatapat, pantay, malaya, at may respeto. Sa loob ng 8 buwan, naitago ko ang aking pangalan sa iyo. Panimula ko sa aking panata. Ang aking boses ay malinaw at puno ng katapatan. Ngunit ngayon, wala na akong itatago. Hindi ako nangangako na ililigtas kita sa lahat ng hirap. Dahil alam kong kaya mo itong harapin. Ngunit nangangako ako na kapag ang takot ay muling sumubok na kontrolin ang aking buhay, ibibigay ko sa iyo ang katotohanan. Upang malaman mo
Kung saang bahagi tayo ng laro, nakatayo. Ngumiti si Eli. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng umaga. Hindi ko ipapangako na gagawin kitang reyna. Dahil matagal mo nang pinatunayan na kaya mo itayo ang sarili mong kaharian. Ang tanging pangako ko ay, hindi ko kailanman gagamitin ang pagmamahal bilang dahilan upang magdesisyon para sa iyo. Matapos ang seremonya, hindi kami sumakay sa isang limousine. Sumakay kami sa pedicab ni Eli na pinalamutian ng mga puting laso. Kasama namin si Lucia na masayang nagkakalat ng mga talulot ng bulaklak sa kalsada. Habang binabagtas namin ang pamilyar na daan patungo sa aming tahanan, tumigil kami sa tapat ng pintuan ng aming bahay na yari na sa matitibay na kahoy at semento. Sa itaas ng aming pintuan, may isang maliit na plaka na ipinagawa ni Lucia. Hinaplos ko ang mga titik na nakaukit doon. Ang bawat ukit ay tila isang paalala ng aming pinagdaanan. Walang prinsesa. Walang tagapagligtas. Pamilya lamang. Dito sa Tondo, sa gitna ng ingay ng mga tao at ng amoy ng dagat, nahanap ko ang tunay na kapayapaan. Ang katarungan ay hindi lamang ang pagpapakulong sa mga kaaway, kundi ang pagpili na mabuhay ng may katotohanan araw-araw. Ang paghihiganti ay natapos na, at ang natitira na lamang ay ang tamis ng isang buhay na ako mismo ang nagdisenyo. Habang lumulubog ang araw sa Manila Bay, alam ko na ang bawat hampas ng alon sa Pampang ay isang awit ng tagumpay. Wala nang biktima, wala nang bihag. Mayroon na lamang isang pamilyang binuo ng katotohanan, pinatibay ng katarungan, at pinagbuklod ng isang pag-ibig na hindi kailanman nanghihingi ng kapalit.